Dahil sa takot, dahil sa pagkakabaon sa utang sa OLA, hindi na makapagtrabaho, hindi na makapagbayad, hanggang sa lumipat na sila ng bahay dahil sa harassments at mga pananakot na ginagawa ng OLA. Tara, pag-usapan natin kung ano ba may papayo natin dito sa OLA victim na ito. Magandang umaga sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod kay Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA. So, sa mga newbies po, please subscribe na po kayo dito. At sa mga legit at loyal subscribers ko po, marami pong salamat sa patuloy na pagsupport at pagtangkilik dito sa ating channel. Pakihit nyo na po yung like, share at yung notification bell para updated po kayo. Pakisupport na rin po yung aking TikTok account, Janitor TV, at yung online scam reviews, online scam modus and modus. Pakipollow na rin po sa Facebook. Yun po mga kadyani, no? Tama po yung inyo narinig kanina sa sinabi ko, sa sobrang takot, hindi na po siya makapagtrabaho at lumipat na rin po siya ng bahay. Ito po yung sabi niya ng ating humihingi ng payo. Paalala lang, disclaimer, hindi po ako attorney, hindi po ako legal counsel, hindi po ako financial advisor like the others na gumagawa nito. It is based on our experience at saka sa pagre-research about sa mga OLA victim na nakakaranas ng itong klase ng mga harassments, kung paano niyo ito lalabanan, at kami nagbibigay lamang po ng mga advice na maaaring makatulong sa inyo at hindi po pananakot. At ito po yung mga base sa mga humihingi ng mga tulong sa atin at advices na ulit tuloy. So yun, ito yung sabi niya. Nagpaalala po sa akin si Peso Ready sa utang ko na 3K, pero nag-email din po ako na wala na kami sa bahay namin dahil alam naman nila na renter ako. Kaya po kami umalis dahil sa takot ng pagbabanta ng ibang OLA, dahil di po talaga kami makapagtrabaho dahil sa takot paano kami makakapagbayad kundi kami makapagtrabaho, kaya lumipat kami ng bahay. Ayan, medyo sobrang stress yata talaga si nag-comment, no? Okay, eto, no, matagal lang nangyayari ito, yung mga ganitong klase ng mga pagbabanta. Halos araw-araw na rin ako nakakatanggap ng mga ganyan. Then on the situation of the others, meron nga iba dyan, di ba, nabalita pa nga last year na pinadalhan ng ataol at ng bulaklak ng patay. Kung yan ang mga kinakatakot nyo, hindi na po yan maaaring maulit at hindi na po yan maaaring mangyari, dahil last year nakakuha ako ng info, nakabalita ako na nag-usap-usap yata yung mga negosyante about sa mga ganyang klase ng mga negosyo, yung pagbebenta ng mga ataol at bulaklak ng patay. I-verify na raw dapat muna kung legit ba yung umu-order at yung legit ba talaga yung pagdadalahan, kung talaga mayroon pang talagang ganong klase ng customer na mayroon talaga namatayan. Ngayon, kayo natatakot sa pagbabanta ng mga OLA na yan, it is better na mag-file kayo ng complaint nga lagi sa PNP. Kahit hindi kayo pansinin yan, kasi sasabihan pa rin naman kayo ng PNP na kumalma lang kayo dahil harassment naman talaga yan. Matagal na kasi nangyayari, matagal na, since 2019 nga, ako nabiktima lang ko yan, 2021 yata, 2022, mga ganong year. At naharas din naman, wala rin man nangyari sa akin. Ilang beses din ako na bantaan na papatumbay, papataob, pero wala naman nangyari. Kayo lang din ang gawin talaga in the reality, no, ng mga OLA agent is mga haras sa social media, harasin pati mga contact reference, pero yung pupuntahan ka pa sa bahay mo yung para takutin, singilin, kaya nyo nang labanan yan, kaya nyo harapin yan. Kasi pag pumunta yan at nangkaharas, you can take the advantage na pwede silang i-report sa pinakamalapit na police station or sa barangay. Kunwari nga, sabi ko sa inyo, pag may naniningil sa inyo sa bahay, kasi sayang naman, lumipat pa kayo ng bahay tapos hindi kayo makapagtrabaho, hindi naman talaga magagawa ng mga yan. Magkano ba utang ninyo sa iba't ibang mga OLA? Kasi sabi nyo rito, tatatakot kayo sa pagbabanta ng ibang OLA. Ibig sabihin, hindi lang isa, dalawa o tatlo yan. Marami kayo nahirama dahil nga sa topper system. I understand that. At yung Peso Ready, tama naman po yung ginawa ninyo na nag-remind sila na about sa 3K na utang ninyo, nagpaalala kayo na lumipat kayo ng bahay, which is very good para sa akin. Kasi po,
Once kasi na baka may magpunta diyan o something na ano at walang naabutan do'n dahil alam naman pala nila nagre-rent kayo is, much better 'yan kasi iba talaga gumagamit pa nga ng mga pekeng address, eh. Para hindi naman kayo masampahan ng kasong estafa or, fraud, 'di po ba? Kasi pagka hindi tayo nagsasalita, 'di tayo nagsasabi sa kanila ng mga ano pero kung yung mga OLA na nagbabanta sa inyo is huwag niyo ng kausapin yang mga 'yan lalo na yung mga may history talaga ng mga harassment like yung mga U-Peso, Moka Moka, sino pa ba? Ang dami, napakarami nila, 'di po ba, na kahit SEC registered, ay lumalabag talaga sa mga unfair debt collection practices. Pero tandaan ninyo, once na nagpunta, ulitin ko ha, hindi po ako nananakot. Ito po, theory ko lang din kung bakit kaya napupuntahan sa ano, exclusively ito si Cash Express din na sabi nga napupunta pero may mga claims na napuntahan. Hindi ho galing sa akin yan, galing ho sa mga nag-claims na nagpunta. Tsaka depende po yan. Si Cash Express madalas lang daw yan sa Metro Manila. At yung karatig lugar eh hindi ko alam. Maaring Bulacan, pinakamalapit siguro. Yan. Pero yung mga Calabarzon, I don't think so. Hindi ko sure kung nagpunta sila sa mga ganung lugar. Pinapaalala. Kaya kapag pumunta, tandaan ninyo, paalala lang ha, hindi po ito pananakot. Ulitin ko baka kasi sabihin na naman ng iba nananakot na naman ako. Pag nagpunta ang agent, siguraduhin yung sila yun ang haharas sa inyo. Alamin nyo yung pangalan. Kapag hindi binibigay, huwag nyo kausapin. Kasi kailangan meron silang statement of account. Hanapin nyo agad yun. O ngayon, yung ID na nagpunta ng collector. Saan ba siyang third party collection? Kay MBA ba siya? Kay Garnet ba siya? Kay pangalan nun? Kay isa? Panama? Yan mga madalas na nagpupunta. Okay? Kaya ito siguro natakot na baka mapuntahan ng ano, kaya lumipat na bahay. Pero good naman yan. Pero tandaan niyo, pag pinuntahan kayo sa bahay at kayo hinaras o kaya may kasamang pulis o kaya sinabi na kakasuhan kayo, nandyan siya sa bahay ninyo, ginaganyan-ganyan kayo, pinapahiya kayo sa kapitbahay nyo, sinisigaw-sigaw na nangungutang kayo, di kayo nagbabayad, pwede na pong ireklamo ng alarming scandal at unjust vexations yung mga yan. Kasi yung pamamahiya po, ang debt shaming ay bawal na bawal po sa paniningil ng utang. Pwede nyo agad ireklamo ha, tandaan ninyo. Pero kung kayo naman ay kinakausap ng maayos para sa settlement na maayos at matiwasay ng mga collector agent, is huwag nyo naman po sana basusin at usapin nyo na lang na sa ngayon ay wala po talaga kayong trabaho, hindi kayo makapagtrabaho dahil sa takot. Nakatulad niya na ginagawa ng ibang OLA. Siguro naman po maiintindihan kayo ng kolektor na kayo na stress na dahil nga sa pagkakabaon sa utang. Diba? Pero tandaan ninyo, kung may napag-usapan man kayo na kung papayag sila na installment ulit at na magkakaroon kayo ng reconsideration or rearrange payment, payment arrangement, ganyan, is sundin na lang natin yung napag-usapan natin na kahit paunti-unti babayaran natin. Kung sino yung kausap ninyo ng personal, yun siguro bayaran nyo para kahit paano hindi naman tayo masira sa mga pangako natin. Pero tandaan ninyo ha, ito ulitin ko, yung pananakot na mga OLA na yan na pagbabantaan kayo ng hindi maganda, sasaktan kayo. Wala pa ako nabalitaan na physical na pananakit ng mga lending companies, kahit namang online lending apps. Pero tandaan nyo, ang harassment lang na kaya nilang gawin, i-post sa social media, i-harassin yung mga contact reference natin, at tawagan tayo ng madalas, yung paggawa ng GC, yun lang po ang kaya nilang gawin sa pinakamadaling paraan na panghaharas nila. Yan lamang po. Huwag kayo natatakot dyan. Mas tatagan nyo ang loob ninyo, mas harapin nyo kasi alam naman natin na walang nakukulong sa utang, lalo na hindi naman tayo nanloko sa kanila at binigay natin lahat ng legit na informasyon natin sa kanila. Okay, sana po nakatulong po ito sa inyo at ito ang inyong lingkod ka Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, Usapang Utang, Usapang OLA.